Dito po sa specific article na pinag-uusapan po natin patungkol po dito sa di umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds ng Vice President. So far, ano po ba yung nakikita nyo doon po sa pagbubuo ng kaso at pagpipresenta nitong prosecution team? Mas lumalakas ba o kahit papaano medyo parang lumalabo? Well, definitely mas lumalakas yung kaso laban sa Vice President. Lalong-lalo na dito sa mga nakaraang few hearings na kung saan ang sinalang nilang witness yung galing sa COA mismo. We Mm. have to understand, Christian, na ang tagabantay sa kaban ng bayan, commission and audit. And this agency is an independent constitutional commission. Walang control dito ang political branches of government at very professional dapat ito. No? Malinaw ho yan dun sa structure ng ating konstitusyon. Kaya itong pagsasalaysay ng mga dalawang opisyal ng COA, dala nila hindi lang yung personal na kanilang paningin o kaya kaalaman, kundi ito yung resulta ng trabaho ng COA as a constitutional agency. So Mm. nakakadagdag, aside from the fact na competent naman at credible naman yung mga witnesses, nakakadagdag din yung pagiging official function nila at yung kinekwento nila. Hindi lang nila personal na kaalaman, base na rin sa records ng COA na bumalangkas na at nag-review na dito sa mga ginastos ng Vice President na confidential and intelligence fund. At nakita nga naman na Mm. nagkulang siya. Maraming mga ginastusan na hindi dapat ginastusan o bawal gastusan. Maraming mga supporting documents na kaduda-duda at fictitious at marami ding mga detalye nito yung kaya ng dates, no? Yung mga pangalan, hindi lang ho ito pangalan, yung mga dates at wala din yung mga annual physical and financial plan, yung mga accomplishment reports na kinakailangan to justify yung paggamit ng intelligence fund. So ito ho, Mm. malinaw na nailatag nila at mas nakakatulong ho na nagiging mas solid yung ebidensya, especially in this particular charge, Christian. Pera ng bayan ito pangwaldas o pagnanakaw o pagkukupit o hindi tamang paggamit ng pera ng bayan. Mainit ho sa damdamin ng bawat Pilipino yan kasi hindi pa tayo tapos dito sa napakalaking skandalo sa malawakan at systemic na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Okay, sige po. Bago natin himayin po isa-isa yung mga lumabas po kanina sa day 40 ng impeachment trial, gusto ko po i-address itong specific issue na ito. And I would hazard to guess, no? Actually, siguro feeling ko mga 99.9% sure po ako rito. Meron po magke-question na naman po sa credibility nitong si Silene May del Campo. At inaasahan na rin po natin yung mga senator judges na clearly kampi naman po kay Vice President Sara Duterte. Mukhang naghahanda po yan ngayong gabi, nagsusunog ng kilay kung paano nila i-cross-examine yung witness bukas. Like what they did last time, hindi po ba? Dun sa previous co-witness. Ito po yung gusto kong pag-usapan. Sigurado po ako may magke-question na naman sa credibility nitong taga-COA, specifically yung K nitong si Silene May del Campo na mag-audit ng confidential fund. Ano po ba yung tugon do'n? Kasi pinapaliwanag ng witness kanina, ang ginagawa po nila compliance audit base do'n sa Joint Memorandum Circular 2015-01. Pero this is a recurring question do'n po sa mga taga-depensa para kay Sara Duterte. 'Di ba binanggit din po ito ni Robin Hood Padilla last time. Anong K mo para magbusisi kung paano ginagamit yung confidential fund, 'di ba? Go ahead, sir. Well, mahirap. Of course, paulit-ulit yan na drama o kaya tinatanong sa mga witnesses at tama lang naman, no, na busisain yan, na busisain. Pero sana wag na masyado kasi malinaw ko naman na trabaho niya ito eh. She was Hmm. officially designated to handle it. So, hindi nila pwedeng gawa-gawa lang niya. At yung kanilang mga professional competence, hindi lang ho lang yan nakukuha sa kanilang mga academic background. Yung actual na experience nila. So, you don't need to be, a rocket scientist para mag-audit. Ang kinakailangan mo lang yan, technical competence at kaalaman dun sa
proseso ng COA at nakita naman natin, alam na alam niya yung mga guidelines ng COA at hindi lang ito naman yung kanyang gawain, marami pa siyang ginagawang pag-o-audit dun sa mga taon na nasa COA na siya. So medyo mahirap yan tibagin, no? From a legal standpoint, yung kanilang competence, yung kanilang Mm. kakayanan. Siguro, mag-a-attempt uli yung mga senador na may kinikilingan to cater to the public, no? Yung mga sentido komon ng mga nanonood nating mga kababayan. But I hope it will not, hindi maililihis ang credibility o yung katotohanan dito sa pangyayari. Kasi hindi ho naman ito testimonya lang eh. Base sa record. At karamihan at halos lahat ng mga yan, mga dokumento, galing ho yan sa Office of the Vice President. Mm. So kumbaga, kagaya din ho nung iba na nasasakdal o kaya napapahamak sa kanilang sinasabi, ito naman, napapahamak yung Vice President base mismo dun sa mga resibo at mga dokumento na sinubmit nila to liquidate yung intelligence fund. Dun pa mismo makikita mo na maraming kamalian at maraming hindi tamang paggamit. Okay, speaking of yung mga irregularities na nakita po ng Commission on Audit, ang ginamit na term kanina, irregular, hindi po ba? In particular, yung pag-transfer ng cash advances para sa confidential funds from the Special Disbursing Officer doon sa Colonel La Chica, mukhang trusted individual ni Vice President Sara Duterte. Ito yung gusto ko pong tanong sa inyo, no? Yung ganyan, di ba, meron pong co-findings and of course, meron pang recourse yung Vice President dyan, di ba? Under the rules. Pwede pa naman siya mag-appeal, etc., etc. Pero yung simpleng hindi paggamit ng tama ng pondo, hindi pa pwede manganak po yan ng isang criminal case if and when, let's say, pwede na mag-file. Ano pong tingin niyo? Well, pwede na at hindi lang tungkol dito kay Colonel La Chica eh. Pati na rin yung official primarily responsible and that's the Vice President. Kasi nga kung you fail to properly liquidate yung mga perang hawak mo, pera ng bayan na hawak mo, that's already prima facie evidence na ginamit mo na pansarili. So pwede nang mag-file actually kung gusto nila. Of course, ang kanilang depensa nag-apela pa kami sa Commission and Bank. Pero meron ng desisyon ng Commission and Bank diyan eh. Sinuportahan na nila yung audit finding nung audit unit na 'yan. So, Mm. yung para bang itong narrative na hindi pa pinal eh medyo mahina na ho yan kasi ang rule naman, unless it is reconsidered, yan yung desisyon. So you cannot presume na pag mag-MR ka o mag-apela ka, ma-reverse yan. Hindi ho ganun ang batas eh. Unless Mm. it is reversed, it stands. So ibig sabihin, it stands na merong prima facie case against you. So, yun ho Mm. ang kailangang ilinaw din natin na Christian, kasi palaging binabalikan nila yan eh. Hindi pa naman penal ito, kaya sige, presumption of innocence. Wala na hong presumption of innocence dito. Prima facie evidence of wrongdoing na nga yung Mm. pangyayari. At saka dinisallow na ngayon 375 million. Di ba? Dahil At ngayon yung naging... pinapabalik na nila, Christian, pinapabalik na nila. So ito, para bang, at dito rin, Christian, maganda rin na napapansin natin na yung ating audit process talagang susceptible sa mga dribble-dribble din eh. Kung Mm. titingnan mo yung mga timelines, ay masyadong mahahaba. So sana, this is a learning for COA, iksihan na sana din ang mga ito kasi in any process, yung delay breeds corruption eh. Nagkakaroon ng pagkakataon na takutin, impluwensyahan o kaya suhulan mga tao. So the earlier that they can resolve all of this sana at tuldukan ito, the better for us at mas napapangalagaan ang tamang paggamit sa pera ng bayan. Okay. Eto po, ano po ba yung pwede ikaso rito? Let's say, yun nga, meron namang magdesisyon na magsampa ng kaso. Kasi 'di ba malinaw naman po yung pagkakalatag
doon sa Joint Memorandum Circular 2015-01 kung saan lang pwedeng gamitin ng confidential fund or intelligence funds. Pero dito, lumalabas po mismo sa findings ng COA, base na rin po sa mga dokumento na galing mismo sa Office of the Vice President, ilan po sa mga napagkagastusan ng confidential funds, itong mga tree planting activities, meron pa yatang libreng sakay, appreciation night, Christmas parties or Christmas gathering. Hindi po ba maliwanag na malversation yan sa mata ng batas? Technical conversation 'yan na kuwan, eh. So, dun pa lang sa dokumento nila, puwede nang tatayo yung technical malversation, 'di ba? Mm, So at marami pa, graft and corruption, puwede rin 'yan. Kasi pati yung, pagbibigay dun sa security officer niya, bawal na bawal 'yan, eh. Alam mo kung bakit? Kasi yung special disbursing officer, dapat meron siyang band, eh. mm, Yun. So, requirement 'yan ng batas. So, kung binabalewala mo yung requirement at binibigay mo dun sa taong hindi naman otorisado at wala namang ban, violation 'yan ng batas. So, puwede kang mm, criminally managot diyan. So, marami na puwedeng i-file, but we hasten to clarify, Christian, na ano man ang mangyari, meron o walang criminal case, hindi dapat ito naapektuhan yung impeachment case, eh. yeah, Kasi ibang jurisdiction nito, iba ang level of, evidence required at iba yung charge. Dito, betrayal of the public trust, culpable violation of the Constitution. Iba ho ito dun sa malversation, technical malversation, graft and corruption. So mm, sana malinaw din ho yan kasi ang narrative na binebenta ngayon ng mga trolls at iba pa, hindi puwedeng ma-impeach yan kasi hindi pa daw final yung mga desisyon. Wala pa daw conviction sa criminal case. Sana mm. maipaliwanag natin ito sa lahat na magkaiba ho yun. Oo, magkaiba kasi nga, nakalagay sa ating konstitusyon, yung mga pinakamatataas sa posisyon sa gobyerno, yung mga impeachable officials, merong sariling standards sa ginagamit sa kanila, hindi po ba? Yung mga impeachable offense, example, betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Dahil nga pinag-uusapan natin dito yung may case pa ba kayo dapat manatili diyan sa posisyon ninyo kung binitray ninyo yung tiwala o yung mandatong pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Kaya hiwalay na hiwalay po dapat,